Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Fero. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa karanasan ng tatay ko noon. Napangalanan na lamang nating Navarro. Magdadalawampung taong gulang itong si Navarro nang mangyari ang karanasan na ito. Nangyari ito noong dekada 80 sa lugar ng Nueva Valencia sa Guimaras. Nagtataka umano sila noon kung bakit bigla-bigla na lamang may batang paslit na bubungad sa kanilang beranda. Maraming beses itong nangyari. Sa tuwing alas 6 daw ito ng gabi at kung minsan ay alas 8. Napakaamon ng mukha nito. Kahit pa man may kadungisan yon. Sisilip lang tapos aalis naman kagad. Lalaki ang batang ito. Medyo may kapayatan. Ayon sa tatay ni Navarro na pangalanan nating Tatay Andy, baka nagugutom. Sa susunod daw na dumalaw ang bata ay bigyan nila ng makakain. Pero ito namang nanay na pangalanan nating Nanay Hanilu. Medyo nag-aalangan gawa ng malay daw nila kung magnanakaw pa yon. Magpaganon pa man ay namayani pa rin ang desisyon ng padre de pamilya. Ayon pa dito kung magnanakaw di sana may ginawa na ito noon pa. Gawa ng mag-iisang linggo na daw yun na nagpapakita. Sa pagkakatansya pa, ang edad nito ay nasa 6 na taong gulang. Gawa ng sobrang liit daw ng batang yon. Kinabukasan, inatangan nila ito. Saktong alas 6 nang magpakita. Kagad nila itong inabutan ng pagkain. Napapaiyak umano ang pamilya buhat nang umupo ito sa gilid ng beranda at kumain. Hindi ito kumikibo. Kain lang talaga na para bang gutom na gutom. Tinatanong kung saan nakatira. Sino ang mga magulang at bakit pagala-gala na lang. Pero tinititigan lamang daw sila ng batang ito habang kumakain nun. Hanggang sa inisip nila na baka pipi ito. Tapos binigyan na lamang ng pangalang Durin. Pagkatapos daw kumain nung unang mga sandaling pinakain nila ito walang ano-anong umalis yun. Hindi man lang nakainom ng tubig. Sinundan ito ni Navarro. Kasama pa niya noon ang kapatid niyang babae na pangalanan nating Italia. Pero ang bilis daw tumakbo ng bata. Nawawala kaagad ito matapos daw makatungo sa madilim na banda. Sabi ni Tatay Andy, hayaan na lamang daw yon. Basta kapag nagpakita ay pakainin na lang. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ito. Gabi-gabing bumibisita ang paslit. May mga pagkakataon na wala pa itong suot pang itaas at basa sa ulan. Walang mapaglagyan ng awa nila noon. Kahit anong sunod dito, nasusundan pero kapag nalingat na sila, nawawala. Kung saan-saan na lang nagtutungo. Kung minsan sa merkado, pero kadalasan ay doon daw sa may kakahuyan na parang gubat. Isang beses nun, nagkasundo si Tatay Andy at Navarro. Hanapin daw nila ang bahay nito sa araw. Tapos magtanong-tanong na lamang sila noon kung may nakakapansin ba ng bata. Nga pala, hindi katagalan silang tumira sa lugar. Maligaling talaga ang pamilyang ito sa Iloilo. Nang magretiro sa trabaho ang padre de pamilya na dating guro, lumipat sila ng Guimaras. Fully paid na daw kasi ang inutang nilang lupa dito. Pag-aayo pa ng pinagkakaabalahan at may negosyong naiwan sa Iloilo na pinamamahalaan naman ang kaanak nila doon. Bagoong at tuyong isda daw yon. Yun ang negosyo nila sa Iloilo. Kumikita naman at talagang masasabing nakakaraos sila nun. Una nilang hinagilap ang bata sa patungong dagat. Nagtatanong at sinisiyasat nilang lugar kung may gumagala ba. Pero wala naman. Nalibot nila ang halos kabuuan ng barangay kung saan sila nasasakop. Pero wala talagang nag-claim man lamang na may batang nawawala o gumagala na wala ng mga magulang. Habang nangyayari naman ito ay dumadalang ang pagbisita ng paslit. Minsan, may 3 beses na lang sa isang linggo. Hanggang sa noong dumalaw daw ito na may maraming pasanon.
Hindi nila hinayaang umalis. Hinuli nila kahit na sobrang ilap pa. Awang-awa ang pamilya dahil nang mahawakan daw ito ng Tatay Andy para ba may sobrang sakit sa katawan niya. Pinapatahan dahil umiiyak yon. Pinaliguan, ginamot ang mga pasa at galos sa katawan. Hindi pa rin ito nagsasalita. Malikot ang mga mata na para bang may kinatatakutan ng gusto. Doon kinulong ang paslit sa silid ni Navarro. Siya din naman kasi nagsabi na siya lang magbabantay dito. Malalim na gabi na yon. Napakalma naman si Doreen, lalo't kinagaan ni Navarro ang boses niya habang nagsasalita at hinahaplos pang likod nito. Pakiwari talaga ni Navarro marunong magsalita, pero nahihiya lamang ang paslit na yon. Inaantay niya talaga noon na makuha niya ng husto ang simpatya nito. At sinabi pa ni Navarro na doon daw siya sa sahig matutulog habang ang bata ay sa kama niya. Para naman kahit papaano'y maganda ang mahihigaan nun. Sumisilip ang mga magulang, ultimo ang kapatid sa may pinto. Pero sinisenya sa ni Navarro na huwag. Hayaan lang daw siya. Ito nga palang bahay nila ay may kalakihan. Malapad, bungalow at magkakabukod ang silid. 3 silid ang meron dito at ang isa ay para sa mga magulang at ito na yung nakatapat sa may kusina. Magkakasunod lamang ito na nakahanay sa malawak na sala. Tapos may beranda at may magandang tambayan din sa likod. Ginawan yun ng kamalig at 2 palapag ang kamalig na ito. Malawak na may isan doon ang matatanaw bago pa ang kakahuyan. Habang sa harap naman dito makikita ang magkakasunod na bahay patungong kalsada. Bale, looban yung lugar nila. Natanong na rin nila noon sa mga kapitbahay kung may pumupuslit ba na paslit sa bahay ng mga ito pero wala daw. Sa kanila lang daw noon at hindi alam ng mga kapitbahay kung taga saan ang bata. Nakatulog ang paslit. Tinapat naman ni Navarro ang electric fan dito para mas maging mahimbing ang tulog niya. Kinabukasan, kalmado ang bata sa pagising. Ang sabi ni Navarro ay huwag lalabas dahil dadalhan na lang ito ng pagkain. Hanggang sa nagsalita daw yon. Malinaw itong nagsasalita. Ayon sa bata ay gusto niya daw umuwi noon. Sandali, totoo ba yan? Nagsasalita ka? Doreen, huwag ka nang umuwi. Dito ka na lang, mukhang napapabayaan ka eh. Gusto kong umuwi, kuya. Hinahanap na ako nila ngayon. Sinong sila? Mga magulang mo ba? Tanong ni Navarro. Umiling ang bata at hindi na ito nagsalita pa. Agad-agad na ipinalam ni Navarro ang lahat sa mga magulang niya na itong si Doreen ay nagsasalita at sinabing gustong umuwi noon. Pupuntahan sana niyang silid ng padre di pamilya pero hinadlangan ito ni Navarro. Sabi nito, wag daw muna. Baka hindi na ito kumibo ulit. Siya na lang muna. May nabanggit ang bata na may naghahanap pero nang tanungin daw kung magulang. Umiling ito. Baka may mga magulang talaga yan. Alamin mo kung saan naninirahan ha. Paniguradong ginugulpi yan at hindi pinapakain. Kukup-kupin natin. May trauma yan kaya hindi nagsasalita. Pakiramdam ko parang ganun na nga, Andy. Nakakaawa naman yang si Doreen. Kung magkataong malaman ninyo kung saan nakatira, kakausapin natin yung mga magulang. At kung hindi nadala sa pakikipag-usap, sumbong natin sa DSWD para masampahan ng kaso. Sabat ng Nanay Hanilo. Wala namang kumibo pa noon. Bumalik si Navarro sa silid at sa mga puntong ito. May dala siyang makakain. Kumain ang bata. Malakas o manong kumain ito. Tapos sarap na sarap sa nilagang itlog at noodles. Muli niya itong kinausap pero bumalik ang ugali nito na titig lang at hindi kikibo. Nakabantay si Navarro buong maghapon. Yung mga bintana nakasara. Baka kasi tumakas itong paslit at hindi na bumalik pa. Pinaliguan daw yon. Sumusunod naman. Kung anong sasabihin ni Navarro ay sinusunod siya nito. Napakarami niyang pilat sa katawan
na animoy may tila galing pa sa pagsaksak. Tapos yung daliri sa paa ko, yung kalingkingan, wala. Sa kaliwang parte ito, kumbaga, pungkol ang daliri sa paa. Sinusubukan ni Navarrong luwaga ng loob nito, lalo na noong mabihisan ito. Tinitingnan niya kung tatakas ba. Pero hindi. Pumasok lamang ito sa silid at naglulundag sa kama ni Navarro. Pansin niyang sa mga puntong ito ay parang natutuwa ng bata. Hanggang sa isinabay na nila ito sa hapunan. May mga pagkakataong nagsasalita pero may ikli lang. "Huwag kang mag-alala, Doreen. Bukas ang pinto ng bahay para sa'yo. Kung gusto mong tumira dito, pwede. Sa ngayon, pagpasensyahan mo na nabahala kasi kami kasi ang dami mong pasa eh. Tapos may mga sugat pa. Ay ano bang nangyari sa'yo ha?" Huminto sa pagkain si Doreen matapos magsalita ni Tatay Andy. Kasunod doon ang paghinto din nila at napalitan ng katahimikan ng hapagkainan. Inaantay nilang magsalita itong bata. "Sinasaktan po nila ako. Hindi pinapakain. Umiiwas ako pero nadadakip pa rin." Nagkatitigan ng pamilya. Sumabat kaagad si Tatay Andy. Sino ba umano ang nananakit? Mga magulang daw ba niya? Umiling ang paslit at sinabing wala na daw siyang mga magulang. Patay na ang mga ito at ang pumatay sa mga yon ay yung nananakit sa kanya. Para bang nabuhusan ng malamig na tubig ang pamilya nila. Napanganga at dilat na dilat ang mga mata. Ano? Wala ka na mga magulang? Pwede mo ba akong samahan kung nasaan sila? Makakatikim yung mga yan. Wika ni Navarro. Sabat naman ng tatay ay maghunos dili itong si Navarro. Lumapit ang tatay at may ibinulong. Baka daw wala sa katinuan nito na kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Ay naman kay Navarro, narinig niya na sa bata na hindi magulang ang naghahanap dito. Kaya posibleng totoo o mano ang sinasabi ng paslit nun. Matapos kumain ay pinapasok nila sa silid ng bata. Nag-usap sila noon sa may sala. Idulog umano sa kapulisan. Kung sakaling totoo ang mga sinasabi nitong bata, malamang ay nasa estado ito ng matinding paghihirap. "Wag na. Baka kunin ng bata sa atin eh. Baka lumabas pa na tayo yung kumuha. Lalo na kapag pinabulaanan ng kung sinong tinutukoy ng bata. Sa ngayon, ipaubayan niyo muna sa akin, Naytay. Baka ituro sa akin ng bata kung saan nakatira at nang malaman ko talaga kung anong totoo." Dito ay maraming mga naging salaysay ang mga kasama. Pero sa huli, si Navarro pa rin ang nagwagi umano sa usapang yon. Tutal ay tila nakukuha na ni Navarro ang atensyon nito. Posible umanong sabihin na nito kung saan talaga nakatira. Yun na. Ito nang si Navarro ang pinagkatiwalaan talaga sa bata. Ilihim na lamang daw nilang lahat para kahit papano'y malaya sila makakagalaw. Nang gabing yon ay nakipaglaro si Navarro sa bata. Pinaramdam niya dito yung pag-aaruga at talagang hinahalik-halikan pa niya ito sa ulo. Yumayakap daw sa kanyang paslit. Tapos biglang umiyak. Ang sabi, tulungan daw siya. Kasi nga may gagawin sa kanya yung mga pumatay sa kanyang mga magulang. Hinawakan ni Navarro ang maliliit na kamay nito at talagang tinitigan ng may maamong pagtitig. "Oo naman, tutulungan ka ng Kuya Navarro mo ha. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Huwag mong ilihim sa akin, maiintindihan naman kita eh. Hindi ka masamang bata, mabait, kulang lang sa pag-aaruga. Dito mamahalin ka ng kuya mo, ng ate mo at magiging anak ka ng mga magulang ko. Sabihin mo lang sa akin ang lahat." Pero imbis na sumagot, yumakap ng mahigpit ito sa kanya at tumagulgol. Iyak ng iyak. Alam ni Navarro na naririnig ito ng mga magulang niya, ang palahaw ng bata. Hindi na lang daw kinulit ni Navarro. Hinayaang umiyak, maglabas ng sama ng loob. Pero natitiyak niyang sa mga puntong ito na hindi na aalis ang bata sa bahay nila.
Pinahiga niya yon. Sinabihan na bukas na lang niya ito kakausapin dahil parang hindi pa handa, na parang takot na takot. Hindi na nagsalita ang paslit. Natulog ito. Hindi kinausap ni Navarro ang mga magulang patungkol sa sinabi ng bata. Bitin eh. Pero pakiramdam ni Navarro ay naroroon na talaga sa punto na tila may malalaman niya ng lahat. Konting-konti na lang. Bukas na bukas ay ikukondisyon niya umano ang isipan nito para naman magkaroon ng lakas ng loob para magkwento. Humiga si Navarro sa tabi. Tinabihan niya ang paslit nun hanggang sa nakatulog siya. Pero nagising na lamang siya nang yugyugin siya ni Doreen. Wika ng bata, naririyan daw sa labas ang gustong dumukot sa kanya. Walang ano-ano'y bumangon si Navarro. Nagtungo sa kusina, binuksan ang ilaw sa may likod, maging doon sa may biranda. Kumuha ito ng patalim at bumalik sa silid. Hindi niya inantala pa ang mga magulang. Nais nang siya lang munang nakakaalam kung anuman at sino ang naroroon sa labas noon. Bubuksan na sana ni Navarro ang bintana pero hindi la siya ng paslit habang umiiling ito. Huwag umanong bubuksan dahil nasa gilid lang daw ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Nasa loob tayo at hindi makakapasokin sa bintana. Maliban na lang sa'yo kapag nais mong lumabas kasi kasya ka naman sa siwang eh. Tsaka patay yung ilaw sa loob. Hindi tayo makikita. Sila'y makikita natin. Tumango itong si Doreen. Pero damang-dama daw noon ni Navarro ang panginginig ng bata. Pagkabukas niya ng bintana, ganun na lamang ang pagkabigla niya noon dahil napakapangit umano ang bumungad at nakasilip din sa labas noon. Dalawa yon. Isa lang ang nakasilip habang yung isa nakatungtong umano sa halamanan nila. Para umanong impakto ang mga muka. Hindi niya mapigura. Nakakakilabot daw yon. Napamura habang umaatras itong si Navarro. Sinara niyang bintana at ano ba yung mga yun? Sila yung nananakit at dumudukot sa'yo? Parang mga hindi tao. Mga aswang kuya. Mga aswang po sila. Pinatay nila yung mga magulang ko. Walang hiyang aswang? Tugon ni Navarro at tumatango umano ang bata nun. Muling sumilip si Navarro at pagkabukas niya ng bintana, nagsalita umano ang isang aswang. Babae yun, nakatungtong sa may halamanan. Ang sabi nito ay wag daw kukup-kupin ng bata kung ayaw daw na may mangyari sa pamilya. Hindi ko hahayaan na mapunta sa inyo tong mga halimaw kayo. Umalis kayo dito, kung hindi papuputukan ko kayo. Sabi ni Navarro, kahit wala naman siyang baril talaga. Bagkos ay maliit na patalim lamang ang hawak niya. Hanggang sa nagising na ang mga magulang niya at siguro sumilip ang mga ito sa bintana. Kaya't nagkasigawan sa kabilang silid. Isara niyo po yung bintana dyan. Huwag kayong sisilip, Nay. Tay! Sigaw ni Navarro noon. Maya-maya ay pumasok daw sa silid itong babae na kapatid na si Italia. Kitang-kita daw sa mukha nito ang pagkataranta. Ang sabi pa noon ay nakita niya rin ang kung anong nasa labas. Nagbuklod talaga silang buong pamilya sa silid na yon dahil lumipat na rin ang mga magulang. Bali yung silid na to nasa gitna eh. Ang pinakaharap kasi na nakabungad sa biranda, silid ni Italia. Tarantang-taranta ang nanay Hanilo nun. Yakap nito ang bata. Umiiyak si Doreen. Paulit-ulit na sinasabi na wag daw siyang hayaan sa mga ito dahil papatayin daw siya ng mga aswang. Sabi naman ng padre de pamilya ay hindi nila hahayaan si Doreen. Wag daw itong mag-alala kasi nasa loob nga sila ng bahay. Hanggang sa maya-maya pa, umalis na mga aswang.
Nakita yun ni Navarro na ang liksi nilang sumirik ng takbo patungo sa may maisan. May mga kapitbahay pang lumapit at nagtatanong kung anong problema at bakit may nagsisisigaw. Pero sinabi ni Tatay Andy na may magnanakaw. Yun nga lang ay umalis na umano ang mga ito. Sinadya ito ni Tatay Andy umano para hindi matakot ang mga tao noon. Pinuntahan ni Navarro ang maisan. Bitbit ang flashlight at iniilawan ng lugar. Pero sa mga puntong ito ay nakahanda na rin ang sarili sa pagtakbo kung sakaling may mamataan siyang aswang noon. Wala naman daw. Wala siyang nasilayan noon. Pagkabalik sa bahay, iyakap pa rin ni Nanay Hanilo ang bata. At sa mga sandaling ito, nagsasalita na ito ng diretsyo. Nagpaliwanag at talagang nawindang silang lahat sa kanilang nalaman. Paano ba naman kasi? Ayon pa dito kay Doreen, aswang din daw ang kanyang pamilya pero namumuhay ang mga ito ng normal. Marami silang kapitbahay. Mababait ang mga kapitbahay sa kanila at ganun din sila. Hanggang sa isang gabi umano ay may dumating na 4 na aswang. Kinausap ang mga magulang ni Doreen na ayon pa sa isa sa mga aswang na yon. Hinihimok ang kanilang pamilya para sa isang pagbubuo ng pamayanan. Para malaya daw sila makapamuhay ng hindi naiilang sa mga tao. Pero hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Malaya naman daw kasi sila doon. May kaibigan pang ang albularyo at inaalagaan sila nito. Kaya hindi sila sasama. Sumang-ayon naman umano ang mga aswang. Nasaan yung tao lamang daw ang 4 na yon pero damang-dama ni Doreen ang mga aswang ito. Hanggang sa sinabi daw nung isa na wag daw sa kanila magpaalam kung hindi doon sa pinuno. Puntahan na lamang daw ang pinuno. Pinuntahan ng mga magulang ni Doreen ang mga ito pero hindi na nakabalik pa ang mga yon. Ilang araw daw siyang nagantay. Hanggang sa nalaman niyang wala ng kanyang mga magulang. Sinabi na ito sa kanya nung isang aswang. Yung babae kanina. Yun na yun. At ang totoong tirahan ni Doreen ay doon daw banda sa Sibunag. Gumagala na lamang siya sa kung saan-saan. Walang kain-kain. At yun na umano'y mga sandaling bumibisita itong bata sa bahay ni Navarro dahil gutom na gutom siya. At napili niya manong pamilya gawa ng mababait na mga yon. Damang-daman niya manong kabaitan ng pamilyang ito. Hindi nga lang niya inaasa na gusto pala siyang kupkupin. Pero hindi niya magawang masabi ang katotohanan dahil baka matakot sa kanya ang pamilya ni Navarro. Nanghingi ng tawad ang bata. Umiiyak ito. Oo at natakot sila sa mga sinabi ng paslit. Pero namamayani pa rin ang pagkaawa dito. Aswang man ang bata pero mabait at talagang sobrang magalang. Sabi ni Tatay Andy, wag daw mag-alala gawa ng kahit aswang pa si Doreen ay kukup-kupin pa rin nila ito. May kaibigan daw siyang aswang at kinupkup daw ito ng isang pamilya. Hindi daw nalalayo ang sitwasyon noon sa nararanasan ni Doreen. Dumagdag pa si Nanay Hanilo. Wag na raw umiyak. Ipagtatanggol daw nila ang bata sa mga aswang. Magpapatulong daw sila sa isang albularyo. Kung sino man daw yung sinasabi ng paslit na albularyong kaibigan ng mga magulang ni Doreen, pwede daw yung tawagin para makatulong. Ayon kay Doreen, pupuntahan niya raw. Pero magpapasama siya at wag daw sa gabi gawa ng laging nakasubaybay sa kanya ang mga aswang. Sa ngayon, 2 na lamang daw ito kasi ngayong 2 pa. Nagawa niya ng paraan. Napatay niya raw ang mga ito nung madakip siya. Habang natutulog ay sinunog niya raw ang pinagpupuslitan ng bodega habang nakasarang pintuan nun. Yun na daw yung nabalitang may nasunog na lumang bodega sa may San Lorenzo nun. Ako na yung sasama sa kanya. Kaya pala hindi natin mahanap kung saan nakatira kasi malayo yung kanila eh. At gumagala lang pala tong batang ito. Sasakay po kami bukas ng habal. May isa pa namang albularyo dito, di ba tay? Kung pwede humingi din tayo ng tulong dun para pagdating namin 2 na yung albularyo. Tumango si Tatay Andy. Dito'y panatag ang bata. Nagpasalamat.
Napipigilan naman daw niya ang sumpong niya sa pagiging aswang. Naturuan siya ng mga magulang kung paano at hindi daw siya masama dahil ang masasamang aswang lang ang takot sa mga orasyon ng albularyo. Kinabukasan kaagad, pumiyahe sila noon. Magang-maga ang mga mata ni Doreen. Nagtitiwala si Navarro na may kaibigan talaga itong albularyo dahil kung wala, hindi ito sasabihin ng bata. Hanggang sa nakarating daw sila sa lugar ng Sibunag. At doon ay kitang-kita ni Navarro na nagtatatakbo ang bata patungo sa isang matandang nakatayo sa isang bahay. Yumakap daw ito at nag-iiyak. Umiyak din ang matanda tapos hinahalikan daw si Doreen sa ulo nun. Pagkalapit ni Navarro, dito niya napag-alaman na yun na palang albularyo. Salamat umano at ligtas ang bata. Matagal na niya itong hinahanap gawa ng pinatay daw kasi yung mga magulang nito na mga aswang. Nasabi na po sa amin ng bata ang lahat, Manong. Naaswang din ang pamilya niya pero may kaibigan ngang albularyo. Siguro kayo na yung tinutukoy nitong bata. Hindi lang kaibigan, kundi inaanak ko din yung nanay nito. Mababait sila. Ako ang sandalan nila. May mga pangyayari nga lang na hindi ko kaagad nalaman. Kung ipinaalam lang sa akin pwedeng ligtas yung mga magulang niya. Kung sa bagay, agad-agad din kasi at napakabilis ng pangyayari kaya malayo ang masangguni sa akin ang problema nila. Wika nitong matandang albularyo na pangalanan nating Mang Malaw. Dito na sinabi ni Navarro na kinupkup doon nila ang bata pero may balak daw na kumuha dito. 2 aswang at tingin niya ay nalalagay din sa panganib ang pamilya nila. Ganun ba? Abay maraming salamat pala sa inyo at naiintindihan ninyo ang bata. Huwag kayong mag-alala. Tutugisin natin yung mga walang hiyang yan. Babalik yan sa bahay ninyo Ngayon din. Tara na. Saan ba kayo nakatira? Sabi ni Mang Malaw. Si Doreen na ang nagpaliwanag kung saan. At doon daw siya kumakain noon habang nasa kasagsagan ng paggala dahil panay ang sunod sa kanya ng mga aswang na ito. Walang ano-ano'y sumama si Mang Malaw noon. Hapon na nang makabalik sa lugar. At saktong naroroon na rin ang isang albularyo. Mantakin nyo, magkakilala pa mga albularyo. Itong nakatira daw malapit sa kanilang Navarro. Kasamaan pa ni Mang Malaw sa pagkakarga ng dasal sa tuwing mahal na araw sa isla ng Bantayan. Pangalanan natin ang isang ito na si Mang Lucio. Magtutulungan umano ang mga ito para madali lang ang pagpuksa sa mga aswang. Pero walang makakaalam na kapitbahay. Hanggat maaari ay sila lamang kasi nga magdudulot talaga ito ng katatakutan. Maapektuhan ang trabaho ng ibang mga residente doon. Walang ano-ano'y kumilos kagad ang 2 manggagamot. Silang pamilya ay nasa loob lamang ng bahay. Pero sa silid ni Italia, dahil pumapabor yun sa beranda. Abalang-abala ang mga albularyo. Nagpapaikot sa bahay. May kung anong pinagagagawa at magkasundo ang 2. Para bang iisa lamang umano ang kanilang karunungan at pamamaraan. Tapos pagsapit daw ng takip silim nun, itong mga albularyo ay nasa labas ng bahay at nakatambay. Nagiinuman pa yung mga ito. Pero may sinabi si Mang Malaw. Huwag lang daw mataranta. Walang alam ang mga aswang ng mga albularyo sila. Hindi mararamdaman dahil may tinatawag daw ang mga itong pangtago o sa iba pang katanyagan sa bulag. Nasa beranda at nagiinuman ng mga ito. Bukas lahat ng bintana sa silid ni Italia kaya malawak ang natatanaw nila. Maging ang pag-iinuman ng 2 albularyo ay nasusubaybayan nila noon. Pagpatak ng mga bandang 8:00. Ito na. Dumating na ang mga aswang. Napapadaan pa ang mga ito nung una. Nasaan yung tao? Babae at lalaki. Si Doreen ang nagsabi na yun na daw ang mga yon. Sa gilid lamang ng bahay ang mga ito. Galing ang mga yon sa kalsada at dumiretso sa may likod. Sabi ni Doreen, mag-aanyong aswang daw yun mamaya. Kapag bumalik kumano,
nasaan yung aswang na mga ito? At hindi nga nagkamali ang bata dahil sumilip sa bintana ang dalawang aswang na nasa pangit na itsura. Hinahayaan lamang ng dalawang albularyo. Nagpatuloy lamang ang mga ito sa inuman. Nilalakasan na lamang daw nila ang loob noon kahit na takot na takot na. Patay ang ilaw sa loob ng silid. Nakasuksok daw sila noon sa kanto ng silid sa may bandang pintuan. Hanggang sa maya-maya ay umatungal umano yung babaeng aswang. Tapos sinabing may patibong umano ng albularyo sa lugar. Dito na nila nakita na si Mang Malaw ay tumayo at kalmadong nagtungo sa mga aswang. Sumunod naman kaagad si Mang Lucio. Para bang walang anumang pinagtataga ang mga aswang nang hindi man lang nakapalag. Sumilip sila sa bintana at kitang-kita nila noon kung paano gumapang ang mga ito at unti-unting nag-anyong tao. Hanggang sa pinugutan daw ng ulo itong lalaking aswang, habang yung babae naman ay tinadtad ni Mang Lucio ang binti nun. Sinara nilang bintana noon kasi nga nakakarimarimang tagpo. Nagsuka pa nga umano si Navarro. Walang kahirap-hirap na pinagpapapas lang ng dalawang albularyo ang mga yon. Katunayan pagkatapos pa noon ay sinilid sa sako tapos dinala doon sa kakahuyan. Bumalik ang mga albularyo umaga na. Sabi ni Mang Malaw, tapos na raw. Ligtas na umano ang pamilya, pati yung bata. At kung iniisip nila na baka may gumanting aswang, huwag daw mag-alala dahil si Mang Lucio na raw ang bahala. Dadalaw din si Mang Malaw kada linggo para alamin ang kalagayan ng lugar. Lalagyan ng siyang katutak ng pangontra dito para hindi lumapit ang mga aswang. Hindi niya raw nagawa ito noon sa bahay nila Durin dahil inakala niyang wala talagang banta sa buhay ng pamilya. Naging masaya sila at malaki ang tiwala nila sa mga albularyo. Mantakin mo ba naman na ganoon lang kasimpleng pinatay mga aswang eh? Idilibing daw yun sa lugar para maging babala sa mga aswang na nais dumaan o pumasok. Isipin daw ng mga ito na delikado ang lugar na yon para sa mga aswang. Kinupkup nila ang bata. Minahal na parang anak na rin. Pinag-aral at hindi nila inisip na isa itong halimaw. Sa ngayon, itong si Durin ay buhay pa at laging dumadalaw sa bahay. May pamilya at may mga anak. Malaki ang respeto ko dito. Tiyo ang tawag ko sa kanya. Hindi ko lang sasabihin kung saan nakatira si Tiyo Durin pero ako, naririto ako ngayon sa Bacolod. Taga rito kasi, ang napangasawa ng aking ama.